Hello ulit guys! So, nandito naman tayo. Ito yung masasabi kong proud ako kasi may napalago ako na company with this strategy and hopefully maka-help din para mag-grow yung company na wino-work nyo ngayon or tinatrabahuan nyo sa ngayon and sa mga future pa nyo na clients. Okay? Ito yung strat na still working. Okay? Until now and it is tested and proven na po. 100%. So, let's start. First of all, guys, yung startup clients nyo, best category for new seller clients. So, re-review ko lang muna. Nasabi ko na to sa ilang videos ko sa YouTube. So, arts and crafts. Okay? So, importante po yan. So, alam nyo yung Michaels, okay, Joann's, and then konting Walmart, Target, arts and crafts. Okay? Pwede sa Home Depot, sa Office Depot, office supplies, marami po dyan. Patio Lawn and Garden. Okay? So, dyan po, Walmart ang kilala. LTD Accommodates. Ayan po. And then, Lakeside. So, pares na po yan. Ano pa? Macy's. Okay po sa Macy's. Menards. Meron pa akong mga item na sa Menards. Okay po. So, home and kitchen. So, I would suggest Bed Bath and Beyond. Ang ganda po sa home and kitchen. Diyan po mag-start lahat ng reverse sourcing nyo. Makakatulong po yan. Sports and outdoors, yes. Dick's Sporting Goods, Big Lots, ano pa ba? Targets, yes. Target, sorry. Office products, yes, sabi ko, office supplies, Office Depot, Home Depot, yan po. So mga new sellers, dyan po kayo magpo-focus. Invest muna kayo ng time dyan. Halimbawa, bago pala ako seller, 1 month pa lang ako, anong pwede kong i-source? Ito po yung pwede nyong i-source. Okay? So, mapansin niyo po, bigla kayong ma-open na kapag nakaka-sale na kayo, unang nag-open po yung health and household. Mapansin niyo po yung health and household, clothing, yan po. Minsan nag-open na po yan. Babies, yan po. Pwede po kayo mag-source na sa babies. And next is, okay, startup clients, most popular restricted categories. So, diba? Sayang, magaling ako sa beauty. Ito yung tinuro ni Sir Z, yung pinakaunang turo niya. Guys, sa mga ano lang to, sa mga sabi nating mga expert na ng mga seller. So, beauty products minsan nasa after 4 months, meron ng beauty kapag maganda yung standing nyo. So, sa Amazon. So, sale lang sale muna, ano muna, sell lang sell lang kayo muna sa Amazon. Huwag niyo isipin muna yung ano, yung return minsan. Minsan, kailangan nyo na muna magpakitang gilas kay Amazon. Okay? Automotive, luggage, alam nyo na kasi medyo malaki. 18 inches lang, tapos medyo malaki ng luggage and mabigat. And jewelry kasi kailangan ng certificate, right? Clothing, hindi po masyadong open talaga to. Ha? Sabi ko, minsan lang kapag okay na yung status niya, bigla mag-open to clothing. Health and personal care, sabi ko na kanina, kung medyo okay, go. Ito grocery and gourmet, minsan kailangan natin unahin ito. Okay, replens eh. Sayang, replens ito, replens. So, mas maganda na ma-push nyo kay client yung grocery and gourmet. Okay? So, ituturo ko rin dito paano mag-ungate. So, don't worry guys. So, at least alam nyo yung saan kayo magsa-start kapag bago si client. Kasi yung problema ko sa mga VA dati is sila expert sila. Pero kapag bago yung client, di nila alam saan sila mag-search. Alam nila beauty lang. Kasi yun daw naturo ko. Nakita nyo na sa YouTube ko. So, hindi yun ganun guys. Dapat alam nyo yung startup client, tsaka sino yung mga ano na, mga may ugat na sa Amazon, sabi nga nila. Okay? Kay Semento, inuugat nila talaga ang flooring. Okay? So, eto po. Ang suggested ko po na criteria na pwede nyo i-suggest sa client niya, startup, kasi kailangan nyo lang talaga na makasell. Sabi ko nga, startup pa kayo. Guys, 330 talaga basic. Net margin is 20%. Yung tatlo na yun. 15 and up sales. Yes, review. Mas okay na yung 3. Mas, ano yun eh, mas tawag dito, mas safe kayo eh. Okay, so meta review, gamitin nyo po para sure kayo. Okay, ginagamit namin ngayon kasi may mga nag-leak pa ng mga fake reviews. So, aware kami dyan. So, alam nyo na kung anong ginagamit ko for checking and for further analyzation. Okay, and avoid variations for now. For now lang po kung baguhan na, huwag po kayo maghanap ng variation. Okay, kasi minsan
tumatagal kayo dun eh. Kailangan nyo ihimay-himayin eh. Himay-himayin nyo yung category, himay-himayin nyo yung tawag dito, iba-ibang color, iba-ibang sizes, iba-ibang design. Mas maganda skip po muna ninyo. Okay? Ito po ha. Strategy po ito. Okay? Dito ko lang sinabi ito. Next is no Amazon seller. Siyempre, wala mo ng Amazon seller. Wag muna kayong matigas ang ulo. Hindi. Diyan si Amazon, wala akong pakialam. Nope. Wag muna. Kasi kapag nakita niya Amazon na medyo nilalabanan mo sila sa lahat ng ano nila, platform nila, yung sinesell din nila ng item, medyo matatagalan kayo. Kasi minsan, si Amazon is parang moody eh. Okay sa una, tapos hindi. So, marami kayo may encounter. Katulad ng, di naman kayo gated dito, pero pa after 1 month, gated na kayo. So, paano malalaman yon? Guys, tuturuan ko rin kayo dito. Okay? Top 3% BSR. Huwag muna kayo maging stricto sa BSR. Guys, lalo na yung kapag new seller, new item pa lang, go na. Okay, nakita nyo may sale, go. Go ako dyan. And then steady keep a graph. Yes, kailangan steady lang talaga. Huwag mo na yung rumble na nandyan si Amazon and then wala. Tapos dito si Amazon. Tapos further ng checking yun sa year, marami pala si Amazon, babalik si Amazon. So mawawalan kayo ng sale. So kailangan aware kayo guys. Aware kayo sa sitwasyon ng account ni client. Okay? And nakalimutan ko pong ilagay, dapat IPI, score ni client is nasa 500. Index Performance, Inventory Performance Index, IPI. Please lang guys, be aware po ng 500. Kailangan nyo pong ma-reach yun para sabihin healthy yung account nyo at marami po kayo ma-open na category. Diyan pa lang po, basic question. Hindi po minsan nasasagot ng mga ibang VA. So please, IPI kailangan 500 po for more inventory kasi meron po yung inventory na 1,000 kapag nakabot kayo ng ganito, healthy yung nyo po, healthy ng account nyo. Saan ko ba ito pwede mapping at pwede nyong, madali nyo maintindihan. So, ganito. Kapag naglalaro kayo ng ML, ilan ba yung healthy score? Di ba kapag naging kayo, di kayo active or bigla kayong nawala, di ba, minusan kayo? So, ganun din po yan sa Amazon. Okay? Kailangan stay healthy lang kayo, play nice. Sabi nga nila muna. Kapag baguhan kayo, di ba? Kapag bago kayo sa isang group, mabait muna kayo, di ba? Next, ano na yung sungay, di ba? So, yun lang po muna. And hopefully, naka-help sa inyo. And meron pa pala ako dito. Do not list, guys. Easy to open packing. Hindi ito napansin minsan. Hindi napapansin. Pero guys, kailangan yung i-check. Makikita nyo sa, sa baba. So, easy to open yung item. Sold by Amazon in easy to open. Kapag checkout kayo, makita nyo rin yan. GG. Huwag nyo nang ililis. Okay? Huwag nyo ililis yung item na ganun. Okay? Kasi maraming bad review yan. Unang-una, makikita nyo kagad sa bad review. Okay? So, akin lang, awareness lang yung pinakita ko dito kasi maraming seller nang nireklamo na, ba't dito nakita ng VA? Dapat alam to ng VA. So, eto guys. Check ko rin yan. Next is, syempre may logo. Kasi luxury beauty, professional beauty, at saka private label automatic na po yan. Okay? Yan ang mga private label na mga kilalang brand na. Okay? IP claim ka na dyan. Hindi ka na pwedeng lumaban. Okay? Minsan, hindi siya IP claim, pwede i-list, pero hindi. May brand, na siya eh. Restriction. So, iwas lang tayo guys. Okay? So, hopefully may natutunan kayo. And, kung another strategy, kung gusto niyo pang matagalan na strategy pa, pero yung unang binigay ko, okay na po yun talaga. Working na yun. Okay? So, alam nyo na kung paano yung startup na client, tsaka matagal na client, at ano yung strategy na maganda. Okay? Kung gusto nyo ng further, strategy, mag-start din po kayo ng 5 to 40. Okay? Profit is $5 and then 40 ROI and then 30 sales per month. Okay? Yan na po yung aim nyo kapag stable na po yung account nyo ni client and nakaka-open na kayo lahat ng category. So, yun lang po and God bless.